Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay isang napakagandang paksa ang ating tatalakayin. At ito po ay may kinalaman sa daong Niniwe sa ating panahon ngayon. Ito po ay ikatlong bahagi. At sana bago niyo po panoorin ito, ay mapanood niyo muna yung ang daong Niniwe sa ating panahon ngayon, unang bahagi. At yung pong ikalawang bahagi, yung dalawang episode na una ay inyo munang panoorin at pagkatapos po ay sa kanyo po isunod. Ito pong pangatlo at may mga susunod pa po yan. Sa mga susunod nating mga araw ay tatalakay naman natin ang iba pang mga aspeto ng tungkol sa daong Niniwe sa ating panahon ngayon. Sapagkat ito pong yung daong Niniwe ay merong pong may kinalaman ito sa mga huling araw. At ito po ay kung ano po ang nangyari nung panahon nila Noe, ay ito rin po ang nangyayari sa panahon ngayon bago wakasan ng Panginoon. Ang sanlibutan sa magitan ng pagbubuhos ng 7 huling salot at pagbubuhos ng tinatawag na apoy ng impyerno upang wasakin itong lupa at linisin ang sanlibutan ng lahat ng karumihan nito. Lahat ng kasalanan at makasalanan ay wawakas ng Panginoon katulad ng nangyari nung panahon ni Noe. Ang paksa po natin ay ang daong Niniwe sa ating panahon, ikatlong bahagi po ito. At ito po ay mababasa natin sa Lucas 17:26-27, Genesis 6:11 to 21, Hebrew 11 verse 7 at saka Ezekiel 14 verse 14. Ito po ang sabi sa Lucas 17:26 to 27. Ang sabi po, at kung paanong ang nangyari sa mga karawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga karawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-asawa at sila'y pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Kaya sabi sa Mateo 24 verse 37, but as of the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Sino po ba si Noe? Sabi po sa atin sa Genesis 6:8 to 10, datapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal nung panahon niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos at nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Shem, Cham at si Japhet. So noong unang panahon pala ito pong si Noe po ay itinuring ng Panginoon na matuwid at sakdal nung kapanahonan nila at lumalakad na kasama ng Diyos. Yun po ang pagkakabanggit sa aklat ng Genesis 6:8 to 10. At ang sabi sa unang Pedro 2 verse 9, datapat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran, nakasama ng ibang 7 pa nung dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masama. Malino po, si Noe po ay tinatawag ding tagapangaral ng katwiran o preacher of righteousness, sapagkat ang kanyang pamumuhay po ay lumalakad siyang kasama ng Diyos. Sabihin ay ang Panginoon Jesus ay naghahari sa kanya, sa kanyang puso. At ang Panginoon ang namamayari sa kanya. Kaya po siya po ay tinawag na lalaking matuwid at sakdal dahilan sa presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. At si Noe po ay anak ni Lamech. Siya ang apo ni Metusalem, ang taong nabuhay na may pinakamahabang lifespan na 969 taon ayon sa Genesis 5:25 to 32. Ang sabi pa sa atin sa Ezekiel 14 verse 14, bagamat ang 3 lalaking ito, si Noe, si Daniel at si Job ay nandoon,
Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa magitan ng katuwirang sinabi ng Panginoon Diyos. Pansinin po natin, si Noe po ay isang taong matuwid at sakdal, lumakad na kasama ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito ay nagpasakop ng gusto sa Panginoong Hesus, at si Kristo ang naghahari sa kanyang puso. At siya po ay tagapangaral ng katuwiran. Siya po ay lingkod ng Diyos tulad ni Daniel at Job. Ayon sa Ezekiel 14 verse 14. Ang kanyang katuwiran ay nagmula sa ating Panginoong Hesus. Unang Korinto 1:30, Roma 1:17, Jeremiah 23 verse 5, Jeremiah 33:15 at ikalawang Korinto 5:21. Kaya po siya ay diniklarang matuwid at sakdal, sapagkat kay Kristo lamang po nagmumula ang pagiging matuwid at kasakdalan. Sa kanya po nagmumula ang katuwiran at kasakdalan. Kung wala ang Panginoon po, ay hindi po tayo idideklarang matuwid at sakdal. Ang kailangan natin ay ang Panginoong Hesus po ay nasa sa atin para tayo'y madeklarang matuwid at sakdal. Ang sabi sa BE, April 1, 1892, ang sabi po, yaong mga itinalaga ng Diyos na maging tagapagturo ay dapat malaman sa pamamagitan ng personal na karanasan kung paano si Kristo na maging kanilang karunungan, katwiran, pagpapakamanal at katubusan. Ngunit, huwag isipin ng kaluluwa ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan sa magitan ng tinapos na gawain ni Kristo ay walang sangkot na pagsisikap, walang pagtutunggali, may patuloy na bakbakan laban sa sariling pagkahilig at namana at nadinlang ng mga pagkahilig. Ipinahayag ng apostol na sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuwa kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Yan po ay nakasulat sa Efesos 6:12-13. Dapat tayong masumpungang patuloy na lumalaban ng mabuting pakipagtunggali ng pananampalataya. Dapat nating pagmasdan si Kristo na pag-aralan ng kanyang ugali sa liwanag ng kanyang salita na may maningas na pananalangin, nananahan sa kanyang mga katangian at kabutihan hanggang mabago tayo sa wangis niya. So tayo po ay pinagtatagubilinan ng Panginoon na dapat tayong masumpong patuloy na lumalaban ng mabuting pakipagtunggali ng pananampalataya. Dapat nating pagmasdan si Kristo sa paanong paraan sa magitan ng pag-aaral ng kanyang mga ugali sa liwanag ng kanyang salita na may maningas na pananalangin, nananahan sa kanyang mga katangian at kabutihan hanggang mabago tayo sa wangis niya. Kasi habang pinag-aaralan po natin ang buhay, ugali ng ating Panginoon sa magitan ng pag-aaral ng kanyang kautusan na siyang ugali o transcript of Christ's character, ay habang nag-aaral po tayo sa at na may maningas na panalangin na ang katangian ng Panginoon, yung katangian at kabutihan ng Panginoon, ay tayo po ay mababago ang wangis natin na katulad ng wangis ng ating Panginoong Hesus. Yung kanyang karakter, yung kanyang ugali ay mapapasa atin. At pag napasa atin po yan, ay makikita yan, kusa pong makikita ng mga tao ang malaking pagbabago na naganap sa ating buhay. At ang pagbabago niyan ay gawa ng banal na espiritu na kumikilos sa atin. Na tayo po ay binabago ang ating buhay sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang mga katangian ni Noe na nakuha niya sa patuloy na pakikipag-ugnayan niya kay Kristo? Una po ay
Ang sabi sa Genesis 6 verse 9, yung matuwid at sakdal. Yan ang isa sa katangian na nakuha ni Noe sa patuloy na pakikipag-ugnayan at paglakad kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po ay may matinding paninindigan sa tama at pagtatapat. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets sa Tagalog 108, si Noe ay nanindigan parang isang malaking bato sa gitna ng mga alon, sa gitna ng laganap na paghamak at pangutya, ay ibinunyi niya ang kanyang sarili sa magitan ng kanyang banal na karangalan at hindi nanlulupaypay ng pagtatapat. Napakalino po na ang ating na si Noe pala ay meron siyang na-develop sa kanya yung matinding paninindigan sa tama at pagtatapat. Kahit anong mangyari, ay kung ano ang tama, ano man ang mangyari, maging ito man ay ikasawi niya, ay manindigan pa rin sa kung ano ang tama at pagtatapat sa Panginoon. At ito po ay galing lahat galing lahat sa kanyang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa unang Korinto 1:30 at ikalawang Korinto 5:21, kay Kristo lamang po masusumpungan ang katuwiran at kasakdalan. Kaya kung nais natin magkaroon ng katuwiran at kasakdalan, ito po ay matatamo natin mula sa ating Panginoong Jesucristo. At ang isa pa po ay yung pagiging tapat na magulang. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets Tagalog 110, ang mga babala ni Noe ay tinanggihan ng sanlibutan. Subalit ang kanyang impluensya at halimbawa ay naging pagpapala sa kanyang sambahayan. Bilang gantimpala sa kanyang katapatan at pagkamarangal, ay iniligtas ng Diyos ang lahat ng kanyang sambahayan kasama niya, isang pampasigla sa pagiging tapat na magulang. Kaya po, lahat ng kanyang mga anak ay nakasama niya sa daong bilang tanda ng katapatan, pagiging tapat na magulang. At ito po ay naging matapat po siyang magulang sapagkat na yan po ang tinatawag na gantimpala sa kanyang katapatan at pagkamarangal. Ang sabi po ay iniligtas ng Diyos ang lahat ng kanyang sambayan kasama niya, isang pagpasigla sa pagiging tapat na magulang. Kaya kapag ang isang magulang po ay tapat, gagawa ang Diyos ng himala para sa kanyang mga anak na makasama rin, na baligtas kasama ng magulang. Kaya po ang pagiging tapat ay matatamo natin kay Kristo lamang. Sa patuloy nating pakikipag-ugnay sa Kanya ay madedevelop sa atin, masasalin sa atin mula sa Panginoong Hesus, maisasalin sa atin yung tinatawag na pagiging tapat. Yung pagiging tapat na magulang ay maisasalin sa atin sa magitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Hesus. Kanino po kumakatawan si Noe sa ating panahon ngayon? Ang sabi sa Patriarchs and Prophets sa Tagalog 117, bago bumuha ay sinugo ng Diyos si Noe upang bigyang babala ang sanlibutan, upang ang mga tao ay maakay sa pagsisisi at nang sa ganun ay makatakas sa napipintong pagkagunaw. Samantalang ang panahon ng ikalawang pagpapakita ni Kristo ay lumalapit, isinusugo ng Panginoon ang kanyang mga lingkod na may babala sa sanlibutan upang maganda sa dakilang pangyaring iyon. Sumalino po, si Noe po ay kinakatawanan ng mga lingkod ng Diyos na pinakalooban ng Panginoon ng mensahe at babala upang magbabala sa sanlibutan, upang maganda sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Napakalino po yan. Na sa panahon natin ang makabagong Noe ay yung mga sinugo ng Panginoon, mga lingkod ng Panginoon na pinakalooban niya ng mga babala upang ipahayag sa sanlibutan upang maganda sa dakilang pangyayaring iyon. Kaya ito po ay malinaw na ang kabilang po rito ang tinatawag na 144,000 bilang mga preachers of righteousness. Sila yung mga mangaral ng katuwiran
na katulad ni Noe na tinatawag na preacher of righteousness. At ito po ay ang 144,000 ay gagamitin ng Panginoon. Ito yung mga tao na sumusunod sa mga utos ng Diyos at may panampalataya at patotoo ni Jesus. Sino po ang nag-utos kay Noe na gumawa sa daong at babalaan ang mga tao na magsisi at manumbalik sa Diyos? Ang sabi sa Isaiah 6:13-14. At sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sasakyan at yung siksikan sa loob at sa labas ng sahig. Ito po ay, kung hindi ako nagkakamali, ito po ay sa Genesis po to. Genesis 6:13-14. At ang sabi sa Christian Service Tagalog, page 80, bago nagkabaha, sinugo ng Diyos si Noe upang babalaan ang sanlibutan, upang ang mga tao ay maakay sa pagsisisi at sa gayon ay maiwasan ang nagbabantang kawakasan. So, nag-utos pala kay Noe na gumawa ng daong ay walang iba. Ito po ay ang Diyos ang nag-utos sa kanya. At ang sabi po sa atin sa Patriarchs and Prophets Tagalog 104, ibinigay ng Diyos kay Noe ang tiyak na sukat ng daong at ang bawat kaalaman tungkol sa paggawa ng bawat bahagi noon. At sino po yung Diyos na yun na nagkaloob kay Noe ng mensahe na gumawa ng daong at mangaral ng katuwiran sa mga tao? Ang sabi sa atin sa Counsels for the Church, page 90, ang sabi po rito, that God who walked with Enoch was our Lord and Jesus Christ. Ang Diyos na lumakad na kasama ni Enoch ay ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. He was the light of the world, then just as He is now. Those who lived then were not without teachers to instruct them in the path of life, for Noah and Enoch were Christians. Siya ang liwanag ng sanlibutan noon hanggang ngayon. Yaong mga nabuhay ay hindi sila walang guro na nagtuturo sa kanila, magtuturo sa kanila ng daan ng katotohanan. Kaya si Noe at si Enoch were Christians. So kung paanong si Enoch po ay lumakad na kasama ng ating Panginoong Jesucristo, ay si Noah din ay lumakad na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po, sa Tagalog po ating basahin, ang Diyos na lumakad kasama si Enoch ay ang ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Tulad ngayon, yung mga nabuhay noon ay hindi walang mga guro na magturo sa kanila sa landas ng buhay, sapagkat sila Noe at Enoch ay mga Kristiyano o mga tagasunod ni Kristo. Si Enoch pala at saka si Enoch at saka si Noe ay mga Kristiyano o mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nagturo sa kanila ng katwiran at ang lumakad na kasama nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dito sa Eternity Past 256, all communion between heaven and fallen race has been through Christ. It was the Son of God that gave to our first parents the promise of redemption. Adam, Noah, malinaw po rito yung salitang Noah, Abraham, Isaac, Jacob, and Moses understood the gospel. These holy men of old held communion with the Savior who was to come to our world in human flesh. So lahat daw ng pakipag-ugnay sa pagitan ng langit at ng nahulog na lahi ay sa pamagitan ni Kristo. Ito ay ang anak ng Diyos ang nagkaloob sa ating unang mga magulang ng pangako ng pagtubos. Si Adan, si Noah o si Noe, Abraham, Isaac, Jacob, Moses ay naunawaan ng Ebanghelyo. Ang mga banal na mga taong ito ng una ay nakipag-ugnay sa tagapagligtas na siyang darating, na siyang
dumating dito sa sanlibutan sa katawang tao. So yung nakikipag-usap sa kanila ay yung gumagabay sa panahon nila Adan, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Moses at iba pa. Ay ang sabi po doon, it was the Son of God, ang anak ng Diyos po, ang nakipag-ugnayan sa kanila. Kaya po yung nagsabi kay Noe at nagsabi kung paano gagawin ng daong at siya rin ang nagtakda ng 120 years at siya rin po ang nagkaloob ng mga tagubilin at mga kung ano ipapangaral sa mga tao noong unang panahon, ay ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi sa Eternity Past 256, ang tinig ni Kristo ang nagsasalita sa matandang tipan. Napakalino po na ang tinig ni Kristo ang nagsasalita sa matandang tipan. Pansinin, maliwanag sa mga tekstong nabanggit na si Kristo ang Diyos na nagutos kay Noe na gumawa ng daong at magbigay ng mga mensahe sa kanila upang dalhin ang mensahe sa mga tao noong unang panahon. Si Kristo po ang Diyos ng Old Testament. Napakalino po yan. At ang sabi po rito sa larawan, Christ instructed Noah on how to build an ark. Itinuro ni Kristo kay Noe, kung paano itayo ang daong. At ang sabi sa EP 256, Christ is the God of the Old Testament. He was the God who spoke to Noah. Si Kristo po ang Diyos ng lumang tipan. Siya ang Diyos na nagsalita kay Noe. Kaya ang sabi sa atin sa Hebrew 13 verse 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakilanman. Napakalinaw po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya rin ang kahapon at ngayon, oo, at magpakilanman. Napakatinding pangusap po ito. Na ang existence pala ng Panginoon, simula ng likhain ng mundo, siya po ang nagsasalita at nag-uusap, nakikipag-usap at nagpaparamdam. Siya ang gumagabay sa mga tao noong unang panahon. Mula dalangin si Ebatadan hanggang sa ating kapanahonan po. Hanggang siya ay mismo ay nagkatawang tao dito sa lupa para ibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. At siya rin po ang nangangasiwa ngayon sa sangtuaryo sa langit, sa kabanal-banalan dako ng langit. At siya rin po ang darating dito sa lupa sa kanyang ikalawang pagparito upang kunin ng kanyang mga anak at parusahan ang mga tao na hindi naging matigas ang ulo at hindi tumugon sa kanyang mensahe ng awa. Makikita po natin ang nasa lahat ng panahon ang Panginoon ay naroon. Kaya nga po ang sabi sa Hebrew 13 verse 8, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Ano po ang mga mensahe na pinagkaloob ni Enoch sa sanlibutan noong unang panahon? Ang sabi sa atin sa The Glad Tidings, page 9 by E.J. Wagner. Ang sabi po, ang ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa mga taga-Galacia at taga-Korinto, si Jesucristo at siya na napako, ay ang ebanghelyong ipinangaral ni na Enoch, Noe, Abraham, Moses, as Isaias. Napakalino po ang ebanghelyo palang ipinangaral ni Noe. Noong unang panahon ay si Jesucristo at siya na napako. Kaya nung siya po inangangaral sa mga tao na nais niyang na kailangan silang pumasok sa daong, ay ang pinapangaral po ni Enoch ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, ang Mesyas, ang tagapagligtas na kailangan ng tao sa sanlibutan. Yun po ang ipinapangaral nila. At ang sabi sa Bible Studies on the Book of Romans, page 42 ni E.J. Wagner, nang mangaral si Pablo sa mga taga-Korinto, hindi siya nangaral ng ano paman, kundi si Kristo at siya na napako. At yan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyong iyan, ang krus ni Kristo, ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat
sumasampalataya. Ang sabi po sa unang Korinto 2 hanggang 5, sapagkat aking pinasyang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus upang ang inyong panampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po sa The Glad Tidings, page 52 by E.G. Wagner, thus the one thing that men need is salvation. If they get that, they get all things. But salvation is found only in the cross of Christ. Isang bagay lamang ang kailangan ng tao ay ang kaligtasan. At kapag nakuha niya ito, nakuha niya ang lahat ng mga bagay. Subalit ang kaligtasan ay masusumpungan lamang sa cross ni Kristo. Yan po ang pagkakabanggit sa The Glad Tidings, page 52 by E.J. Wagner. Ang sabi naman po sa Desire Pages, Tagalog 818, ati pong pasining maigi po ito. Ang sabi po ay kailangan ng kanyang iglesia sa buong panahong dumarating na pag-aralan ang malalim na kahulugan ng kanyang pagkamatay dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi po, kailangan ng kanyang iglesia sa buong panahong dumarating na pag-aralan ang malalim na kahulugan ng kanyang pagkamatay dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. At ang sabi sa Step to Christ, Tagalog 131, dapat tayo magtitipon-tipon sa palibot ng krus. Si Kristong nabayubay sa krus ang dapat na maging paksa ng pagbubulay-bulay, pag-uusap at ng ating pinakamasayang damdamin. At sa Testimony to Ministers, page 118, walang sermon ang kailanman ay dapat ipangharal na walang pagkapakilala kay Kristo at siya na napako bilang saligan ng Ebanghelyo. Kaya ang paalala po sa atin sa Acts of the Apostles, Tagalog 159, ang kamatayan ni Kristo ay katibayan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito ang ating panata ng kaligtasan. Ang pag-aalis ng krus sa Kristiyano ay matutulad ng pag-aalis ng araw sa langit. At sa Acts of the Apostles, Tagalog 159, kung wala ang krus, ang tao ay hindi maaring makisanib sa Ama. Dito nakasalig ang bawat pag-asa natin. So, ang bawat pag-asa natin ay nakasalig po sa ano po? Sa krus o kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito bilang babala, Acts of the Apostles, Tagalog 186, ang itaas bilang tagapagligtas ng tao, siyang ipinako sa krus, ay likas lamang natatanggap ng paglibak at oposisyon. At tanda natin ang sabi po sa Great Controversy, Tagalog 574, ang krus ni Kristo ay siyang magiging siyensya at awit sa buong panahong walang hanggan ng mga natubos. Napakatindi po ng mga pangusap ito na binabagit ng lingkod ng Panginoon na ng mga mensaheng pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang lingkod na si Ellen G. White. At pangalo po ay ang tungkol naman sa 120 years and end time prophecies in the Bible. Ang sabi sa Testimony Volume 736, Noah preached 120 years to the people before the flood, and yet there were few who appreciated this precious probationary time. Sabi po, ipinangharal ni Noe ang 120 taon at ngunit kakaunti ang nagpahalaga ng mahalaga at subukang panahon. Kakaunti lang pala ang nagpahalaga ng mahalaga at subukang panahon. Ito pala yung tinatawag na precious of probationary time. Ipinangharal niya na sa loob ng 120 years, ang lupa ay wawasakin ng Panginoon sa magitan ng baha. Yun ang ipinangaral niya. Ipinapangaral po. Isa sa pinapangaral ni Noe. Subalit ang sabi po rin ay kakaunti ang nagpahalaga ng mahalaga at subukang panahon. At sa panahon natin ngayon, ay ang Diyos naman ay nagkaloob sa atin ng 120 jubilee years.
Ang isang jubilee po ay equivalent to 50 years. Kaya yung 120 jubilee years, ito po ay 6,000 years. At ang paano po nakuha yung 6,000 years? 120 times 50 is equivalent to 6,000 years. Kaya ang sabi sa atin sa unang First Bio 366 by Ellen G. White, ang sabi po, in this time of the great controversy between Christ and His angels on the one side and Satan and his angels on the other, was seen as one continuous and closely linked chain of events spanning 6,000 years. This vision has put Seventh-day Adventists into a unique position with clear-cut views of the working of providence in the history of our world. Napakalaga pala yung spanning ng 6,000 years. Kung paanong binigyan ng Diyos ang panahon nila Noe ng 120 years na precious probationary time. Sa panahon naman natin ngayon, ay binigyan naman tayo ng clue ng ating Panginoon. Ito po yung tinatawag na 6,000 years. Ang panahon na binagalob sa atin ng Panginoon. At ang sabi po rito, sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 404, sa loob ng 6,000 taon, libong mga taon, si Satanas ay nakipagpunyagi upang panatiliin ang pag-aangkin sa lupa. Ngayon, ang orihinal na panukalan ng Diyos sa paglalang noon ay naganap. Ang mga banal ng katastaasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman. So, sa loob po ng 6,000 taon, ito po ay si Satanas ay nakipagpunyagi na panatiliin ang pag-aangkin sa lupa, at pagkatapos po ng 1,000 taon ay naganap po yung tinatawag na original na panukalan ng Diyos sa paglalang noon ay naganap. Ang mga banal ng katastaasan ay makisitanggap ng kaharian at hariin ang kaharian magpakailanman. Ito po ay pagkatapos po ng 6,000 years. Sapagkat sa loob ng 6,000 years po ay nakipagpunyagi si Satanas ng pag-aangkin sa lupa. Ngunit after 6,000 years, diyan na po napasimula ang mga banal ng kataasasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman. At sabi sa Great Controversy, Tagalog 601, ang mapangwasak na gawain ni Satanas ay tapos na magpakailanman. Sa loob ng 6,000 taon ay ginawa niya ang kanyang kalooban na pinupuno ng kaabaan ng sangkalupaan at pinapagdalamati ang buong sangtinakpan. Ang buong nilang ay dumaing at naghirap dahil sa pagkakasakit. Ngunit ngayon ligtas na ang mga nilalang ng Diyos sa pakikiharap at pagtukso ni Satanas. Magpasawalang hanggan. Ang buong lupa ay nasa katiwasayan at tahimik. So after po ng 6,000 years, ay ipinakita sa pangitain na ang buong lupa ay nasa katiwasayan at tahimik. Kaya yan po ang mga quotation mula sa lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White hinggil sa 6,000 taon. At ano po ang layunin, bakit dapat natin ipangaral ang mensahe hinggil sa 6,000 taon at mga propesiya sa Biblia? Ang purpose po nito ay isaisip ang kaiklian ng panahon. Ang sabi sa Letter 97, 1886 by Ellen G. White, malapit na ang wakas. Ito ang nais ng Panginoon na lagi nating isaisip ang kaiklian ng panahon. At malalaman natin yung kaiklian ng panahon kung pag-aaralan natin yung 6,000 taon. Malalaman natin na maikli na pa na ang panahon. Na iilang taon na lamang ang matatapos at magwawakas na. At ang sabi sa Early Writings, Tagalog 147 by Ellen G. White, nakita ko na ang bayan ng Diyos ay nasa lupang engkantada at ang ilan ay nawalan na ng lahat ng pagkadama ng kaiklian ng panahon at ng halaga ng kaluluwa. Nakakalungkot po ito na ay pinakita po na nagpapanggap na bayan ng Diyos ay nasa lupang engkantada at ang ilan ay nawalan na ng lahat ng pagkadama ng kaiklian ng panahon at ng halaga ng kaluluwa. Sa totoo po ay napakaikli na ng panahon at hindi na magtatagal ang ating lupa at ito'y magwawakas na. At napakalaga na malaman natin ang
propesiya hinggil sa 6,000 years. Ang sabi sa atin sa Testimony, Volume 6, 406 by Ellen G. White, may maikli na lamang panahong hanggang ang mga saksi para sa Diyos ay may sagawa ang kanilang gawain sa paghahanda ng daan ng Panginoon. Napakilig makita niyo, maikli na lamang panahon hanggang ang mga saksi para sa Diyos ay may sagawa ang kanilang gawain ng paghahanda ng daan ng Panginoon. Kaya ito po mga video na ating ipinapangaral. Ito po ay upang ihanda ang bayan ng Diyos na makatayo sa panahon sa pagparito ng Panginoon at sa araw ng Panginoon. At ang sabi sa In Heavenly Places, page 309 by Ellen G. White, ay ito po ay kaya dapat natin pag-aralan ng 6,000 years ay para madama na ang katapusan ng panahon ay malapit na. Ang sabi po rito ay marami ang nagpapanggap na naniniwala sa salita ng Diyos. Ang mukhang hindi naunawaan ang mapandayang gawain ng kaaway. Hindi nila nadarama na ang katapusan ng panahon ay malapit na. Subalit alam ito ni Satanas. Samantalang natutulog ang mga tao, siya naman ay gumagawa. Kanya po. Ulitin, hindi nila nadarama na ang katapusan ng panahon ay malapit na. Subalit alam ito ni Satanas. Samantalang natutulog ang mga tao, siya naman ay gumagawa. At ang pangatlo pa ay upang malaman kung saan na tayo sa kasaysayan ng mundo. Ang sabi sa Testimony, Volume 4, 592, ang sabi po doon ay sa pamagitan ng lubos na pagsisiyasat ng mga hula, naunawaan natin kung saan na tayo sa kasaysayan ng sanlibutan ngayon. At nalalaman natin na may katiyakan ng ikalawang pagparito ni Kristo ay malapit na. Napakatindi po na kailangan natin na maunawaan yung mga propesiya ng banal na kasulatan, lalo na yung mga propesiya na may kinalaman sa mga huling araw. Sapagkat ang sabi po doon sa pagitan ng lubos na pagsisiyasat ng mga hula, naunawaan natin kung saan na tayo sa kasaysayan ng sanlibutan ngayon. At nalalaman natin na may katiyakan ng ikalawang pagparito ni Kristo ay malapit na. At ang isa pa po ay malaman ang kalapitan ng pagparito ni Kristo. Ang sabi sa Desire Pages 235 Tagalog 310 by Ellen G. White, bagamat hindi natin naalaman ang oras ng pagbabalik ng ating Panginoon, maalaman naman natin kung ito'y malapit na. Kaya kapag pag malapit na, ay ipapaunawa na sa atin ng Panginoon ang panahon na malapit na ang kanyang pagparito. Ang sabi sa Great Controversy 371 by Ellen G. White, bagamat walang sino man ang nakakaalam ng araw o oras ng kanyang pagdating, tayo'y pinagtatagubilinan nahin at hinihilingan na malaman kapag ito'y malapit na. Tayo higit pang tinuturuan na ang magbaliwala sa kanyang babala at tumanggi o magpabaya na malaman kapag ang kanyang pagparito ay malapit na, ay makamamatay para sa atin tulad doon sa nabuhay sa mga araw ni Noe na hindi nalaman kung kailan darating ang baha. Bagamat noon ay pinapangaral ni Noe ang tungkol sa 120 years. Subalit ang sabi po rito ay yung mga nabuhay sa mga araw ni Noe na hindi nalaman kung kailan darating ang baha. Hindi nila binigyan ng pansin yung time na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Binaliwala nila yun. At inisip nila mahaba ang panahon. Mahaba pa. At hindi nila kailangan yung panahon na yun para malaman. Kaya po ang sabi po rito, tayo higit pang tinuturuan na magbaliwala sa kanyang babala at tumanggi o magpabaya na malaman kapag ang kanyang pagparito ay malapit na, ay makamamatay para sa atin tulad doon sa nabuhay sa mga araw ni Noe na hindi nalaman kung kailan darating ang baha. Napakalino po ang pagkakabagit po rito. Great Controversy, page 371. At sa Testimony Volume 4, 592 by Ellen G. White, ang sabi po,
malalaman natin na may katiyakan kung saan na tayo sa panahon. Malalaman pala natin may katiyakan kung saan na tayo sa panahon. At sa Desire of Ages 632, ngayon nalalaman natin na may katiyakan na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya napakalaga po ang pag-aaral ng 6,000 years. Napakalaga po yan. 4,000 years, 1,000 years at 2,300 years. At mga propesyan na Daniel at Apocalypse ay nagbibigay sa atin ng clue ng kalapitan ng kawakasan at maikli na lamang ang panahon ng paghahanda. Ang pag-aaral nito ay upang ipakita sa lahat na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Ayaw niya na tayo ay magulat na lamang nawala na hindi man lang nating nalalaman. Sana ang pag-aaral na ito ay magbigay sa atin ng leksyon na dapat tayo ay maghanda at magpasakop ng lubusan sa Panginoong Hesus habang may klipang panahon ng paghahanda. At ang ikatlo po ay yung tinatawag natin mensahe ng babala at pagdating ng baha at paanyaya ng awa. Ang sabi sa atin sa Mateo 24 page 92 by A.T. Jones, Noah preached and warned the people of the coming flood, and they mocked. He built the ark, and they scoffed. He was a preacher of righteousness. His works were calculated to give point to and set home to the heart what he preached. Every righteous sermon, every blow struck in building that ark condemn a careless, scoffing world. So malinaw po na sabi po doon, ang sabi po doon ay nangaral si Pablo at nagbabala sa mga tao hinggil sa dumarating na baha. At they mock. At sila po ay kinutya. Nangutya sila. He built the ark and they scoffed. Itinayo niya ang daong at sila po ay scoff. Sila po ay nangutya. He was a preacher of righteousness. Siya ay mangangaral ng katwiran. Ang kanyang mga gawa ay were calculated to give point to and set home to the heart what he preached. So diretsahan pala ang kanyang pagbibigay ng mensahe. Diretso sa puso ng mga tao. Bawat matuwid na sermon, bawat blow, bawat suntok, ay bawat pukpok sa pagtatayo ng arko ay kinundi na ang mapagpabaya at mapanghamak na sanlibutan. Ang sabi sa atin sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 107, sa simula ay tila marami ang tumatanggap sa babala. Ganun pa man, sila ay hindi nanumbalik sa Diyos na may tunay na pagsisisi. Hindi nila nais talikuran ang kanilang mga kasalanan sa mga panahong nagdaan bago dumating ang baha. Ang kanilang pananampalataya ay nasubok at sila ay hindi nakatiis sa pagsubok. Nadaig ng laganap na hindi paniniwala, sa huli ay muli silang sumama sa mga dati nilang kasamahan at sa pagtanggi sa banal na pabalita. So dati pala ay may mga tumugon, subalit bandang huli ay nagbalikan. At sabi po, sa huli ay muli silang sumama sa mga dati nilang kasamahan sa pagtanggi sa banal na pabalita. At ano po ang kalagayan ng sanlibutan noong panahon ni Noe? Ang sabi sa Genesis 6:11-12, at sumama ang lupa sa harap ng Diyos. At ang lupa ay napuno ng karahasan. At tinignan ng Diyos ang lupa at narito, sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. So, yung sabihin ng unang panahon ay talagang naging matindi yung mga kasalanan na pinagagawa ng mga tao noong unang panahon. At sa Genesis 6 verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa
at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At sa pagpapatuloy po, ang mga tao sa panahon ni Ninoe ay una, ayon sa Patriarchs and Prophets Tagalog 101, ginamit nila ang kaloob ng Diyos upang parangalan ang kanilang sarili. Sa Patriarchs and Prophets Tagalog 102, sinikap lamang natugunan ang nasa ng mayabang nilang puso. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 102, sinamba nila ang kalikasan sa halip na ang gumawa ng kalikasan. Sa Patriarchs and Prophets Tagalog 102, ang sabi po, sinamba nila ang katalinuhan ng tao at sinamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay. Yan na pong ilan sa mga katangian ng mga tao noong unang panahon. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 102, tinuruan ang kanilang mga anak upang yumuko sa mga ina nyo ang wangis. Sa Patriarchs and Prophets Tagalog 102, ang sabi po ay inalis ng tao ang Diyos mula sa kanilang isipan at sinamba ang mga ginawa ng pag-iisip. Sa parehong aklat po, 103, sabi po, sinuway ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos ng Diyos. At sa page 103, ang kasamaan ng tao ay hayag at mapangahas, ang kahatulan ay niyurakan sa kalupaan at ang sigaw ng mga naapi ay nakarating sa langit. So nagkaroon ng maraming mga pangyayaring karasan unang panahon. At pati yung mga kahatulan ay niyurakan sa kalupaan. Kaya po ang sigaw ng mga naapi ay nakarating sa langit. At sa parehong aklat po, page 103, ang sabi po ay, mabilis na lumago ang krimen at kasamaan. Na parang katulad sa nangyayari sa ating kapanahunan. Na walang pinagkaiba ng panahon ni Noe at sa ating kapanahunan. At sa parehong aklat po, page 103, nagalak ang mga tao sa kanilang paggawa ng karahasan. At sa ganun ding aklat, page 103, naging kasiyahan nila ang pagkitil sa buhay ng mga hayop at ang paggamit ng karne bilang pagkain ay lalo pang nagpabaksak sa kanila at uhaw sa dugo hanggang sa ituring nila ang buhay na may katakatakang pagkawalang bahala. Sabihin, nawala na sila ng halaga sa buhay ng tao at sa buhay din ng hayop. Ganun na lamang ang pagkitil na ginagawa nila. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 103, ang daigdig ay nasa kanyang kamusmusan. Ganun pa man ang kasamaan ay naging ganun na lamang kalalim at kalaganap na hindi na matiis at kanyang sinabi, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabang ng lupa. Ibig sabihin, ang mga tao noon ay sumama ng sumama, parang katulad din sa ating kapanahunan ngayon. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 107, sabi po, marami ang nagpapanggap na sumasamba sa Diyos, ngunit hindi naman nagbabago ang kanilang ugali. Noong unang panahon ay meron din mga nagpapanggap na sumasamba sa Diyos. Nagpapanggap na sila ay mga Kristiyano. Sila ay makadiyos. Subalit, hindi naman nagbabago ang kanilang ugali. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 107, ang sabi po, marami ang tumatanggap ng babala, ngunit hindi naman nanunumbalik sa Diyos na may tunay na pagsisisi. Hindi nila nais talikuran ng kanilang mga kasalanan. So noong unang panahon pa rin ay tinatanggap nila yung mga babala na pinagkakaloob ni Noe at ng kanyang pamilya. Ngunit hindi naman nanunumbalik sa Diyos na may tunay na pagsisisi. Hindi nila nais talikuran ang kanilang mga kasalanan. At sa Patriarchs and Prophets Tagalog 107, marami ang nagtawa at nangutya. At sa parehong aklat po, page 108, lumalaban sa katulan at kautusan ng Diyos. Sa parehong aklat, page 108, inakusahan si Noe na isang masiding panatiko at nasiraan ng ulo o nasisiraan ng bait. Page 109, mahilig sa pagdiriwang ng mga kapistahan o holidays at matatakaw sa pagsasaya. Yan po ang katangian noon na halos kaparehas din sa panahon ngayon na ang tao ay mahilig sa mga pagdiriwang ng mga kapistahan, mga holidays at matatakaw sa pagsasaya. At sa parehong aklat po, page 109, subalit sa magitan ng kanilang matigas na pagtanggi sa mga sumbat
na konsensya at sa babala ng propeta ng Diyos ay napuno ang sukat ng kanilang kasamaan ng laing yun at naging handa sa pagkagunaw. Pansinin po natin ang sabi sa Patriarchs and Prophets, Tagalog 108, kung ang mga tao lamang noong mga kapanahon ng iyon ay sumunod sa banal na kutusan, kanila sanang nakilala ang tinig ng Diyos sa mabalaan ng kanyang lingkod, subalit ang kanilang isip ay luban ng nabulag sa magitan ng pagtanggi sa liwanag, kung kaya't kanilang tunay na pininiwalaang ang pabalita ni Niwe ay isang kasinungalingan. Ang sabi po rito ay, kung sumunod lamang sana ang mga tao noon, ay hindi sana wawasakin ang mundo sa magitan ng baha. Subalit ano po ang naganap? Ang kanilang isip ay luban ng nabulag sa magitan ng pagtanggi sa liwanag. Ang ginawa nila, tinanggihan nila yung mga liwanag na pinagkakaloob ng Panginoon sa magitan ni Noe at ng kanyang pamilya. Ipinikit nilang mata at tinanggihan nila yung liwanag na pinagkakaloob sa kanila ng mga pabalita. At ang sabi nila ay ang pabalita ni Noe ay isang kasinungalingan. At para po sa mas malawak na detalyadong paglarawan hinggil sa kalagayan ng sanlibutan noong panahon ni Noe, ay pakibasa po ang Patriarchs and Prophets, Tagalog 101 to 125. Basahin po natin yan, The Flood. Ang pamagat po ay The Flood. Patriarchs and Prophets na inakda po ni Ellen G. White. Napakaganda po yun. At kapag yun ay babasahin natin, makikita natin na ang ganda ng pagkakalarawan ng Panginoon na pinagkaloob ng Panginoon na liwanag kay Ellen G. White. Diyan sa aklat ng Patriarchs and Prophets. Sabi sa atin sa Mateo 24, page 91 by A.T. Jones, a picture of the present condition of the mass of mankind is here drawn. The people of the last generation will be like that before the flood, while the ark was preparing. Sabi sa Mateo 24, page 91, 80 dyan sa Tagalog po, ang larawan ng pangkasalukuyang kalagayan ng sangkatauhan ay pinakikita rito. Ang mga tao sa huling henerasyon ay magiging katulad bago magbaha, samantalang ang daong ay inihahanda. Malino po na ang tao sa mga huling henerasyon ay katulad ng henerasyon bago magbaha at bago wasakin ng Diyos ang mundo sa magitan ng baha. Ano po ang kalagayan ng sanlibutan ngayon bago wasakin ng Diyos ang mundo? Ang sabi sa Testimony Volume 8, page 28, halos naabot na ng pagsalangsang ang hangganan. Kaguluhan ang pumupuno sa sanlibutan at isang malaking kakilabutan ang malapit nang dumating sa mga tao. Malapit na ang wakas. Tayo ng mga nakakaalam ng katotohanan ay dapat naghahanda para sa bagay na malapit nang dumating sa sanlibutan, gaya ng isang nakagagaping pagkagitla. Yan po ang pagkakalarawan ng lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White. Sa ating kapanahunan ngayon, na kung saan ang pagsalangsang ng mga tao ay halos naabot na ang hangganan nito. At ang kaguluhan ang pumupuno sa sanlibutan. At isang malaking kakilabutan ang malapit ang dumating sa mga tao. Kaya po sa mga susunod na mga panahon, sunod-sunod na po ng mga sakuna at mga matitinding mga kalamidad, mga gera, sunog, baha, lindol ang magaganap po sa sanlibutan ngayon. Sunod-sunod po yun ang magaganap. At ang mga tao ay talagang malilito. Sila po ay mababarisa sa mga sumusunod na mga magaganap sa ating kapanahon ngayon. Ang sabi po sa atin sa Christ Object Lesson, page 178, sa panahon ito ng pamamayani ng kasamaan, mapag-aalaman natin na ang malaking panahon ng kagipitan ay narito na. Pagka ang paghamak sa kautusan ng Diyos ay halos nalaganap na sa buong sanlibutan. Pagka ang kanyang bayan ay naapi at pinahihirapan ng kanilang mga kapatao, ang Panginoon ay mamamagitan.
Napakalinaw po yan. Sabi po, pagka ang paghamak sa kautusan ng Diyos ay halos laganap na sa buong sanlibutan, pagka ang kanyang bayan ay naapi at pinahirapan ng kanilang mga kapwa-tao, ang Panginoon ay mamamagitan. At ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog, page 220, ang kasamaan ay dumarating sa isang kataasang kailanman ay hindi naabot noong una. Gayun may maraming mga ministro ng Ebanghelyo ay umihiyaw, kapayapaan at katiwasayan. Yan po ang message ng maraming mga mangaral ngayon. Peace and safety, kapayapaan at katiwasayan. Subalit ang mga tapat na sugo ng Diyos ay matatag na magpapatuloy sa kanilang gawain. Raramtan ng panoplia ng langit. Susulong sila na walang takot at matagumpay na kailanman ay hindi titigil ng kanilang pakikidigma hanggang sa ang bawat kaluluwa na kanilang maabot ay makatanggap ng pabalita ng katotohanan para sa panahong ito. Ang susunod na katanungan po ay, bakit po kakaunti lang ang naligtas nung panahon ni Noe? Ang sabi sa Patriarchs and Prophets sa Tagalog 110, sapagkat tinanggihan ng babala. Ang mga babala ni Noe ay tinanggihan ng sanlibutan. At ang isa pa po ay hindi sumampalataya sa ang mga tao sa salita ni Kristo na pinagkaloob kay Noe. At sa panahon natin ngayon, kung ang unang panahon ay 8 lamang ang naligtas, sa panahon natin ngayon ay kakaunti lang din po ang maliligtas. Ang sabi sa Lucas 13:23-24, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Noong unang panahon ay 8 tao lang ang naligtas nung panahon ng dilubyo. Sa milyong mga tao na nabubuhay noong unang panahon, 8 lamang ang naligtas. At sa ating panahon din ay kakaunti rin po ang maliligtas. Kakaunti rin po. Ang sabi sa atin sa Mateo 7:13-14, pumasa kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti lang ang dumadaan dito. At sa Testimony Volume 1, page 608-609 by Ellen G. White, ipinakita sa akin ang isang nakagugulantang na katotohanan na maliit na bahagi ng mga nagpapanggap ngayon ng katotohanan ay mapapabanal nito at maliligtas. Isa pong nakagulantang na katotohanan po ito na ipinakita sa pangitain kay Ellen G. White na maliit na bahagi ng mga nagpapanggap ngayon ng katotohanan ay mapapabanal nito at maliligtas. Kakaunti lang pala ang maliligtas. Napakalinaw po ang ipinakitang pangitain kay Ellen G. White sa lingkod ng Panginoon. At ang sabi po rito sa Early Writings, Tagalog 355 by Ellen G. White, ang buong langit ay nakiisa kay Jesus habang narinig nila ang nakatatakot ng mga salitang naganap na, natapos na isa katuparan na ang panukala ng kaligtasan. Subalit kakaunti ang pumiling tanggapin ito. Ano po yung nakatatakot na salita? Naganap na, natapos na isa katuparan na ang panukala ng kaligtasan. Subalit kakaunti ang pumiling tanggapin ito. Yun po ang nakalulungkot. At sa Early Writings Tagalog 355, ang sabi po, marami ang nagnasa ng buhay. Subalit hindi gumawa ng anumang pagsisikap na matamo ito. Marami pala ang nagnasa rin na gusto rin nilang maligtas. Marami nagnasa ng buhay. Subalit hindi gumawa ng anumang pagsisikap na matamo ito. Ano po ang dapat nating gawin para tayo ay maligtas at hindi tayo mapasama sa mapapahamak? Ang sabi sa Isaiah 45:22, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mangaligtas. Kaya ang una po ay dapat tayong tumingin sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa Faith and Works, page 72, ang kaligtasan ay matatamo sa pamagitan ng pagtingin sa krus na ito
na walang iba ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang paraan. Ang sabi rito ay sa magitan ng pagtingin sa krus na ito na dapat nating pag-aralan ng lubusan ang tungkol sa kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi sa ano po ang ibig sabihin ng pagtingin kay Kristo? Sabi sa Bible Commentary, Volume 6, 1098, ang pagtingin kay Kristo ay nahulugang pag-aaral ng kanyang buhay na pinagkaloob sa kanyang salita. At pag pinag-aaralan natin ang buhay ni Kristo o ugali ni Kristo sa kanyang salita o sa 10 utos ng Panginoon, ano po ang magiging bunga nito? Ang sabi sa Counsels on Writers and Editors, page 93, ingatan ang iyong mga mata na nakatuon sa Panginoong Jesucristo at sa pagtingin sa Kanya, ikaw ay mababago at sa pagiging katulad niya. At habang pinagmamasdan natin ang ating Panginoon sa magitan ng pag-aaral ng kanyang buhay, ugali at likas, ay tayo po ay magiging katulad ng ugali ng ating Panginoon. Sa magitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na bumabago sa atin, sa magitan ng biyaya at kabutihan ng ating Panginoon. At yung buhay na naghahari sa ating puso, naghahari sa ating buhay, ito po ay mababago yung ating ugali at magiging katulad ng ugali ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi sa Testimony to Ministers, page 494, ang tangi lamang pag-asa para sa nawaglit na tao ay tumingin kay Jesus at tanggapin siya bilang tanging tagapagligtas. At ang sabi sa Education 297, kapag itinuon ang paningin sa Kanya kay Kristo, nakasusumpong ang buhay ng Kanyang sentro. At sa bilang 2 verse 9, ang sabi po, at si Moses ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at mangyari ng pag may nakagat na ahas ay nabubuhay sa pagtingin sa ahas na tanso. At yan mababasa rin natin 1:3 verse 14. At sabi sa 1:19, pagmasdan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa Hebrew 12 verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. At para sa mas malawak na kaalaman hinggil dito, ay pakibasa po natin ang mga sermon at mga aklat nila A.T. Jones at E.G. Wagner. At dito makikita natin ang mga mahalagang katotohanan, mga most precious message tungkol sa ating Panginoon, sa kanyang katuwiran at sa pagliligtas, sa agham ng pagliligtas ay malinaw na maunawaan natin sa magitan ng pagbasa ng mga aklat at mga sermon na pinagkaloob ng Panginoon kina A.T. Jones at kay E.J. Wagner. At ang ikalawa po ay sumampalataya kay Jesus. Ang sabi sa Gawa 16:30-31, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. At ang sabi sa atin sa Faith in Works, sa Juan 6:47 at mababasa rin natin sa Juan 3:16, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. At sa Faith in Works, page 19, ang sabi po, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo lamang. Ating pong pasinin sa Desire of Ages, Tagalog 155, ang panampalatayang tinutukoy sa itaas ay ang panampalataya na nangahawak sa mga pangako ng Diyos at nagbubunga ng pagtalima. Desire of Ages, Tagalog 155. Ito'y panampalatayang gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig at pagsunod. Faith in Works 63 hanggang 79. At ang sabi po sa atin sa LOF, Lessons on Faith, page 13 by E.J. Wagner, ang pananampalataya ay lubos na pagdepende sa salita ng Diyos lamang para sa pagsasagawa kung ano ang isinasabi ng salita. Yung pala ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Yung dumepende tayo sa salita ng Diyos lamang para sa pagsasagawa ng kung ano ang sinasabi ng salita. At sa Lessons on Faith, page 11 ni E.J. Wagner, ang sabi po ang magtiwala sa salita ng Diyos lamang, ang sumalig sa salita ng Diyos lamang, ito ang pananampalataya. Dapat nating paniwalaan yung
mga salita ng pinagkaloob ng Panginoon sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy o mga writings ni Ellen G. White at mga aklat at sermon ni A.T. Jones at ni E.J. Wagner na pinagkaloob ng mensahe, mga mahalagang mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kila A.T. Jones at kay E.J. Wagner. At ang pangatlo po ay magtiis dahil sa pag-ibig. Ang sabi sa Pilipos 1:29, sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So, ang sabi rito ay hindi lamang manampalataya, kundi magtiis. So, kailangan din may pagtitiis sapagkat marami pong mga pagsubok na magaganap sa mga tao, sa mga lingkod ng Panginoon sa panahon ngayon, na kailangan nilang magtiis, at ang pagtitiis nito ay galing din sa ating Panginoon. Ang sabi sa Mateo 24 verse 13, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At sa unang Korinto 13:4 at 7, ang pag-ibig ay lahat binabata, lahat ay tinitiis. Yan palang ibig sabihin ng kahulugan ng pag-ibig. At pansinin, ang mga anak ng Diyos ay makararanas ng matitinding pagsubok, pag-uusig at kahirapan, at iba't ibang mapapait na karanasan. Kaya po kailangan natin ang pagtitiis. Ang sabi po din ay humingi tayo kay Jesus ng katangian ng pagtitiis para mabata natin ang matitinding pagsubok sa buhay. Matitiis natin ang lahat ng mga kahirapan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ang ikaapat po ay yung sumunod sa mga utos ng Diyos ng sakdal bilang bunga ng pakikiisa, biyaya, kabutihan at pananalig sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa atin sa Juan 14:12, ang sabi po rito ay, at sa akin ay sumampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Kaya po ang kaligtasan ay matatamo hindi lamang sa magitan ng paniniwala kay Jesus, kundi sa magitan ng sakdal na pagsunod sa mga utos ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Tanda natin ang sinabi ni Apostol Santiago, sabi sa Santiago 2:24, nakikita niyo na sa pamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa magitan ng pananampalataya lamang. Ito yung paniniwala lamang. So, napakalino po ang binanggit ni Santiago 2:24. At ang sabi po sa atin sa Roma 2:13, back up by Santiago 1:22, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing maganap. Kaya kapag tayo po ay inaring ganap ng Panginoon, dapat ito po ay nagre-reflect ito sa ating pagtalima sa mga utos ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay masunurin sa utos ng Panginoon, yun po ay resulta ng ating pag-aaring ganap na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Na mayroong transformation na naganap sa atin. Binago tayo ng Panginoon. At tayo po ay inaring ganap. Itinuring na parang hindi nagkasala at pinagkalooban ng Panginoon ng biyaya at kalakasan upang tayo po ay maging masunurin sa lahat ng mga utos ng Panginoon. Kaya pansinin, ang panampalataya na tinutukoy dito ay paniniwala sa isipan tungkol kay Jesus. Dapat ito ay tunay na panampalataya na may kalakip na pag-ibig. Ang sabi sa Roma 13:10, ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At ang tunay na panampalataya ay mula kay Jesus o kaloob ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa atin sa Lessons on Faith, page 13 by A.T. Jones, ang tunay na panampalataya ay lubos na pagdepende sa salita ng Diyos lamang para sa pagsasagawa kung ano ang sinasabi ng salita. At sa page 11 po, ang magtiwala sa salita ng Diyos lamang, ang sumalig sa salita ng Diyos lamang, ito ang pananampalataya. At sa article sa Romans page 4, ang tunay na pananampalataya ay pagsunod. So ang tunay na pananampalataya pala ay pagsunod. Ang sabi sa article sa Romans page 4 ni E.J. Wagner. At sa page 44 ng parehong aklat po by E.J. Wagner, ang pananampalataya na nag-aaring ganap ay ang pananampalataya na gumagawa sa tao na maging masunurin sa utos.
So kapag ang pananampalataya ay nag-aaring ganap, ay ang pananampalataya na gumagawa sa tao na maging masunurin sa utos. Kaya sabi sa Hebrew 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, ay imposible na magpalugod ito sa Panginoon. Ano po ang kondisyon upang tayo maligtas? Ang sabi sa atin sa Bible Commentary, Volume 7, 131, Mateo 19:17, Lucas 10:25-28, ang kondisyon ng kaligtasan ay kailanman ay pareho, buhay, walang hanggang buhay para doon sa lahat ng susunod sa kautusan ng Diyos. Sa ilalim ng bagong pakikipagtipan, ang mga kondisyon upang matamo ang buhay na walang hanggan ay pareho. Tulad ng una, sakdal na pagsunod. So ang kondisyon pala upang tayo maligtas ay yung tinatawag na sakdal na pagsunod sa lahat ng mga utos ng Panginoon. At sa Bible Commentary, Volume 1, page 1109, kapag umupo na ang katulan, makikita ng mga lalaki at babae na ang pangunahing kailangan sa kanilang kaligtasan ay pagsunod sa sakdal na kautusan ng Diyos. Napaka-importante po yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon. At ang sabi sa Selected Message, Book 2, 381, ang kaligtasan ay hindi ang mabinyagan. Hindi na ang ating mga pangalan ay nasa aklat ng talaan ng iglesia. Hindi ang mangaral ng katotohanan, kundi ito'y buhay na pakikiisa kay Jesucristo na mabago sa puso na ginagawa ang mga gawain ni Kristo sa pananampalataya at gawain ng pag-ibig sa pagtitiyaga, kaabuan at pag-asa. Pansinin po natin ang pakiisa kay Kristo ay pinatutunayan sa magitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Testimony Volume 6, page 92. At ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay magagawa natin sa magitan ng panampalataya, pagtanggap ng kabutihan at biyaya ni Kristo. Christ Object Lesson, page 378. Kaya ito po ang panghuling pananalita. Ang sabi sa atin sa Glad Tidings, page 63 ni E.G. Wagner, ang isang bagay na kailangan ng mga tao ay kaligtasan. At ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog 320, tanging sa panampalataya kay Kristo maaring malinis ang makasalanan mula sa parusa at mabigyang lakas na makasunod sa batas ng kanyang mandalang. Kaya po ang panawagan po sa atin ng Panginoon ay magsiparito po tayo sa ating Panginoong Hesus. Pasakop sa Kanya, itaas siya, pagmasdan siya, sumampalataya sa Kanya, magtiwala sa Kanya at sundan siya saan man siya pumaroon. Tandaan natin na ang kaligtasan po ay masusupungan lamang kay Kristo at wala nang iba. At ipinapakita po sa larawan na si Kristo po ang handog, ang inihandog. Siya po ang sacrifice ay tinatawag na kordero ng Diyos na nag-aalis o nag-aako ng kasalanan ng sanlibutan. Nanawagan po siya sa atin na magpasakop tayo ngayon sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Paghariin natin siya sa ating buhay. At makipag-cooperate tayo, lumakad tayo na kasama niya sa buhay na ito. At tayo po magre-reflect ang ugali ng Panginoon sa atin. At ang reflection pong ito ay yung sakdal na pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos. At makikita ito ng mga tao. Ito po yung tinatawag na kalulatian, yung glory of God na mag-aaninaw, magre-reflect at makikita ng maraming mga tao at luluwalhatiin nila ang Panginoon sa nakikita nila. Ang kailangan ko lang natin ngayon ay magpasakop tayo sa Panginoon. Makipag-cooperate tayo. Pagmasdan natin siya. Pag-aralan natin ang kanyang buhay sa kanyang banal na salita. Ang kanyang karakter. Pagbulay-bulayan natin ang kautusan ng Diyos na siyang ugali ng Panginoon. At ilagay natin ito sa ating mga pag-isip. At mamuhay tayo at lumakad tayo na kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang dapat natin ginawa. Kung ano ang iniisip natin, kung ano gusto ng Panginoon na isipin natin, yun ang dapat na ilagay sa ating pag-isip, sa ating pagsasalita, sa ating mga paggawa.
o anumang bagay na nais natin ay dapat nakadepende kung ito ay nais at gusto ng ating Panginoon. Salamat po at sana po ay nakinabang po kayo ng ating mensahe sa araw na ito at nagdulot ito ng kalakasan ng inyong pananampalataya. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.